Welcome back to Nomo Studio. So in this video, we'll be practicing on how to determine which fraction is larger or greater than the other. And by the way, kung hindi nyo pa po na-install yung ating mobile application, you can search sa Google Play Store, Nomo App CSE Reviewer. Ito po ay naglalaman ng mga PDF reviewers, mock exam, and practice tests. So now, let's start with this first problem. 3/4 and 5/8. Which do you think of this fraction is larger than the other? One way to compare these two fractions is to find the common denominator. Ibig sabihin lamang po nito, ang goal natin is magkapareho sila ng denominator for us to observe and compare which of these two fractions is larger than the other. As what we can see, the denominators are 4 and 8. So ang gagawin lamang po natin dito para magkapareho na sila, we need to multiply this by 2. So 4 times 2, and that is equal to 8. Of course, kapag tayo po ay nagmo-multiply sa denominator of a fraction, para balanse, mag-multiply din tayo sa numerator kung ano yung i-multiply natin sa denominator. Ibig sabihin lamang po nito, we need to multiply this by 2. So 3 times 2, and that is equal to 6. 4 times 2, and that is equal to 8. That means 3/4 will become 6/8. Ngayon, mas madali na po nating ma-identify which of these two fractions is greater or larger than the other. So 6/8 versus 5/8. Alin po kaya sa kanila ang mas larger or mas mataas ang value? Yes, you're right. 6/8 is greater than 5/8. At nangangahulugan lamang din po ito na si 3/4 is larger than 5/8. Kasi same lang din naman si 6/8 and 3/4 or 3/4. Ito lang yung lowest term ni 6/8. Ngayon, bakit ko po nasabi na mas mataas ang value ni 6/8 compare kay 5/8? So if we try to put this in a sequence, we have 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, and so on. So therefore, 6/8 is larger or greater than 5/8. So what I did here is pinagsunod-sunod ko lang yung mga numbers or counting numbers from 1 up to 6. Since na the same naman din sila ng denominators, so kinapi ko lang. And of course, this is in ascending order. So that means this is the lowest number or lowest value to largest or greatest value. But if you really want a manual calculation, you can divide 6 by 8 and 5 by 8. Pero it could take you time, so mas matatagalan ka. That is why, ang ginawa ko is pinagsunod-sunod ko lang, ito po yung shortcut method. As we move to our next items, mas magkakaroon na po kayo ng additional hints and ideas on how to compare fractions kung alin nga ba ang mas mataas ang value. So now, let's proceed with question number 2. 5/3 versus 4/5. Which of these two fractions is greater or larger than the other? So dito sa ating pangalawang problem, kahit titigan lang po natin, alam na natin yung sagot. Bakit ko po nasabi? So kapag ganito, numerator is greater than its denominator versus numerator is lesser than its denominator, nangangahulugan lamang po na mas mataas ang value nito compare sa 4/5. So, if we try to divide 5 by 3, the result is greater than 1. Kasi nga yung ating numerator is greater than its denominator. And if we try to compare this sa ating pangalawang fraction, 4/5, the numerator is lesser than its denominator. At nangangahulugan lamang po ito na yung sagot or yung quotient is lesser than 1. So, ang ibig sabihin lamang po nito, since this is greater than 1 and this is lesser than 1, therefore 5/3
is greater than 4 over 5. So, kung gagamitin po natin yung isang pamamaraan in which we have to find the common denominator, kinakailangan or yung goal natin is magkapareho na sila ng denominator. So, ano po ang nararapat gawin dito? First, we have to multiply 5 dito sa ating first fraction, both numerator and denominator. So, 5 times 5, and that is equal to 25. 3 times 5, and that is equal to 15. So, ibig sabihin po nito, 5 over 3 is just equal to 25 over 15. At dito naman po sa ating pangalawang fraction, mag-multiply lang po tayo ng 3 to both numerator and denominator. So, ibig sabihin nito, 4 times 3, and that is equal to 12. 5 times 3, and that is equal to 15. So, ibig sabihin po nito, 4 over 5 is just equal to 12 over 15. So, ngayon, kung pagsunod-sunurin po natin, in ascending order, si 12 over 15 is lesser than 25 over 15. So, ibig sabihin po nito, 5 over 3 is greater than 4 over 5. So, I hope klaro po yan. And now, let's proceed with number 3, 7 over 9 versus 11 over 12. Alin kaya sa dalawang fractions na ito ang mas mataas ang value? So, if we try to observe these fractions, 7 over 9 and 11 over 12, parihong less than 1 ang quotient nila. Kasi nga, yung mga numerators are lesser than its denominators. Kumbaga, 7 divided by 9, the result is less than 1. And 11 divided by 12, the result is also less than 1. So, hindi pa po tayo makapag-conclude kung alin nga ba sa dalawang fractions na ito ang mas mataas ang value. So ngayon, ang gagawin naman po natin is to get the common denominator. Anong number kaya ang pwede nating i-multiply kay 9 and 12 para mag-equal na silang dalawa? Kasi ang goal po natin dito is magkapareho na dapat sila ng mga denominators para mas madali po nating ma-observe or ma-compare kung alin nga ba sa kanilang dalawa ang mas mataas ang value. So, as what we can observe, kinakailangang mag-multiply lang po tayo ng 4 dito sa ating first fraction para maging 36 itong denominator. So, 9 times 4, that is 36. Siyempre, kung nag-multiply po tayo dito sa denominator ng 4, kinakailangang multiplyan din po natin yung numerator ng 4 para balanse. So, kumbaga, 7 times 4, that is 28. Therefore, 7 over 9 is just equal to 28 over 36. Now, dito naman po tayo sa ating pangalawang fraction, which is 11 over 12. Anong number kaya ang imomultiply natin kay 12 to make it 36? Kasi nga ang goal po natin dito is kinakailangan magkapareho na sila ng mga denominators. Since dito, 36 na yung denominator niya, dito naman tayo kay 12. Anong gagawin natin kay 12 to make it 36? Yes, tama. Mag-multiply lang po tayo ng 3. 12 times 3, and that is equal to 36. Again, para balanse, wag denominator lang ang multiplyan ng 3. Mag-multiply din po tayo dito kay numerator. So 11 times 3, and that is equal to 33. Therefore, 11 over 12 is just equal to 33 over 36. Ngayon, pareho na po ng mukha ang mga denominators nila, 36 and 36. So we can easily compare now which of these two fractions ang mas mataas ang value. Since equal lang naman po ang kanilang mga denominators, sa numerator lang tayo magbase. Since 28 is less than 33, therefore, this fraction is greater than or larger than this fraction. I hope klaro na po yan. And now let's proceed with number 4. 3/5 versus 2 over 7. Alin kaya sa dalawang fractions na ito ang mas mataas ang value? So if we try to observe these two fractions, pareho naman silang dalawa na yung mga numerators are lesser than its denominators. 3 is less than 5 and 2 is less than 7.
Therefore, kung kunin natin ang mga quotient ng dalawang fractions na ito, ang result are less than 1. So we can't conclude yet kung alin nga ba sa dalawang fractions na ito ang mas mataas ang value. That is why ang gagawin na lamang po natin ngayon is kunin ang common denominator. Kumbaga, ang goal natin is pagparehasin ang kanilang mga denominators. So, ang gawin na lang po natin ngayon is mag-multiply tayo ng 7 sa ating first fraction para yung denominator maging 35. At dito naman sa ating pangalawang fraction, mag-multiply naman tayo ng 5 para maging 35 si denominator. So, we have 5 times 7, that is 35. 3 times 7, that is 21. So, si 3 over 5 is just equal to 21 over 35. At dito naman po sa pangalawang fraction, 7 times 5, that is 35. 2 times 5, that is equal to 10. So, 2 over 7 is equal to 10 over 35. So now, we can easily confirm kung alin nga ba sa kanilang dalawa ang mas mataas ang value, since pareho na sila ng denominators, 35 and 35. So hindi na tayo dyan magbe-base kasi equal lang din naman sila. Dito na tayo mag-base kay numerator. Since 21 is greater than 10, therefore, this fraction is greater than or larger than this fraction. Okay, so let's have our last example. 5 over 6 versus 7 over 8. Now, let's get directly the common denominator. So anong number kaya ang imo-multiply natin dito sa ating first fraction at anong number naman kaya ang imo-multiply natin dito sa ating second fraction para mag-equal ang kanilang mga denominators? Yes, tama. Mag-multiply lang po tayo dito ng 4 kay 6 para maging 24 ito. At dito naman mag-multiply tayo ng 3 para maging 24 si 8. So, 6 times 4, that is equal to 24. And of course, kung nag-multiply tayo sa denominator, mag-multiply din tayo sa numerator. So, 5 times 4, that is equal to 20. Therefore, 5 over 6 is just equal to 20 over 24. At dito naman sa pangalawang fraction, 8 times 3, and that is equal to 24. 7 times 3, and that is equal to 21. Therefore, 7 over 8 is just equal to 21 over 24. Ngayon, same na po sila ng denominators. So, we can easily compare now kung alin nga ba sa kanilang dalawa ang mas mataas ang value. Since pareho lang sila ng denominator, sa numerator na tayo mag-base. So, 21 is greater than 20. Therefore, this fraction is larger than this one. At dahil umabot ka hanggang dito, maibibigay po akong technique or shortcut method in which you can easily find which fraction is larger than the other. So, let's have an example. 5 over 8 versus 3 over 10. Ang gawin lang po natin is butterfly method. I-multiply muna natin si 5 and 10, and that is equal to 50. Ito na yung numerator ng ating first fraction. Dito naman, 3 times 8, and that is equal to 24. At ito naman ngayon yung numerator ng ating second fraction. And lastly, 8 times 10, that is equal to 80. And this will serve as the denominator of both fractions. So now, since pareho na po sila ng mga denominators, we can easily compare which of these two fractions is larger than the other. Since 50 is greater than 24, therefore 50 over 80 is greater or larger than 24 over 80. Again, when we try to compare two fractions, kung alin nga ba ang mas mataas ang value, unahin lang pong i-multiply yung pagganito. At yung result niyan, yan na po yung numerator of the first fraction. At sunod naman, i-multiply yung pagganito at yung result naman yan na po yung numerator of the second fraction. At kapag i-multiply naman po natin ang parehong mga denominators, yung product or yung result
will serve as the denominator of both fractions. Okay, so I hope everything is clear, and before we end this video, let us check our understanding. And that's all for this video, and I hope you've learned something new today. By the way, kung bago ka pa lang po sa ating channel, consider subscribing, liking, and sharing this video to your friends. Hope to see you next time. Bye for now.